Sa previous episode, ang bida nating si Ars ay nag-reincarnate bilang isang anak ng Maharlika sa ibang mundo, natatandaan niya ang dati niyang buhay at dahil dito ay nagagamit niya ito sa kanyang kasalukuyang pamumuhay bilang isang bata, at may kakayahan din siyang tinatawag na appraisal na kung saan kaya niyang alamin ang kakayahan ng isang tao. Dahil sa kakayahan na ito, napahanga niya ang mga sundalo na gumagawa ng pagsasanay at nag-advise siya dito kung anong armas ang swak para sa isang lalaki. Pagkatapos ay napansin ng kanyang ama ang kakayahan ng kanyang anak at ito'y natuwa dahil sa ito'y isang rare na kakayahan. Nag-recruit si Ars ng isang lalaking dukha na may pangalang Reed dahil sa nakitaan niya ito ng kakaibang abilidad, dahil dito ay sinubukan ng kanyang ama ang kakayahan ng bata at namangha ito dahil sa nakakasabay ito sa kanyang galawan. At sa pagpapatuloy ng ating recap, ilang buwan ang lumipas at nalaman natin na si Reed ay madalas na nananatili sa kanila imbes na lumahok sa labanan. Napakalaki ng naitulong niya habang ipinapakita rin ang kanyang husay sa pakikipaglaban. Si Reed ay tumanggap ng maraming pagtuturo na lubhang nagpataas ng kanyang antas ng katalinuhan, siya ay naging isa sa pinakamatalinong tao sa buong bahay at nang makilala siya ng mga tao sa bahay at sa domain ay agad siyang tinanggap, maging ang mga kasambahay ay nagsimula ng pag-usapan siya at pinag-uusapan kung gaano siya kagwapo. Isang araw ay nagbigay si Reed ng aralin sa kasaysayan kay Ars para sa araw na iyon at ipinaliwanag niya na ang imperyo ng Summerforth ay binubuo dati ng 7 kaharian, isa sa mga kahariang ito ay ang Anel, ay may malaking kapangyarihan kaya't sinakop nito ang 6 na iba pang kaharian. Idineklara ng hari ng Anel na si Anthes, ang kanyang sarili bilang emperador at pinalitan ang pangalan ng kontinente sa imperyo ng Summerforth subalit sa kasalukuyan. Ang buong imperyo ay nasa malubhang sitwasyon at ang kasalukuyang naghaharing pinuno ay isang 8 taong gulang na bata na nagngangalang Biros, ngunit ang tunay na kapangyarihan ay hawak ng kanyang mga tagapayo na nag-away-away. Dahil sa humihinang pamumuno ay nagsimula ng mag-alsa ang mga tao at mga bangayan pa lamang ito ngayon, ngunit kinailangan ni Raven na magpadala ng ilang tropa para mapakalma ang sitwasyon at maaaring lumala pa ang sitwasyon kaya't napagpasyahan ni Ars na gamitin ang kanyang kakayahan sa pagpipili upang makakuha ng mga talentado na tao sa kanyang panig, bago pa man mangyari iyon. Nakatira ang pamilya ni Ars sa teritoryo na tinatawag na Mission, kaya nagulat siya nang hulaan ni Reed na doon magsisimula ang mas malaking labanan at ang gobernador doon ay matanda na at may sakit, kaya malamang hindi na siya magtatagal. May 2 siyang anak na lalaki at naguluhan siya kung sino ang dapat pumalit sa kanya, parehong gustong manahin ng mga kapatid ang posisyon kaya't maaaring humantong ito sa digmaan at naniniwala ang ama ni Ars na dapat ang panganay na anak ang pumalit sa gobernador, ngunit hindi niya pipiliin kung kaninong panig siya lalaban. Subalit dahil hindi siya direktang naglilingkod sa gobernador, si Lamberg ay nakatira sa isang distrito na tinatawag na Canary kaya't si Raven ang naglilingkod sa mga pinuno nito. Si Ars ay lubos na kinakabahan tungkol sa buong sitwasyon dahil isa pa lamang siyang bata, at ang tanging magandang prospect na kanyang natagpuan ay si Reed pa lamang. Sa kabutihang palad, nakikita ni Reed ang lahat ng ito bilang isang pagkakataon at kung ang isang Panginoon ay magpapakita ng kahusayan sa isang malaking labanan, makakatulong ito sa kanya upang umangat sa mundo. Dahil dito, na-inspire si Ars kaya't nagkasundo sila na magpalakas upang mas malaki ang tsansa nilang magtagumpay at nangako si Reed na protektahan niya si Ars at humingi ng tulong sa kanya upang makahanap ng tamang tao na tutulong sa kanya sa trabahong iyon. Sa kanilang pagpunta sa bayan, napansin ni Ars na mas madalas na nag-e-ensayo ang kanyang ama at malamang ito ay dahil nakikita nitong darating ang digmaan. Sinabi ni Ars sa kanyang ama na maghahanap siya ng karagdagang mga recruit kaya't hiniling ni Raven sa kanya na maghanap ng isang taong may talento sa mahika. Hindi mahusay gumamit ng mahika si Raven at ang kanyang mga kasamang marunong ay hindi rin ganon ka-master pagdating dito. Minsan ay hinikayat ni Raven si Ars na subukan ang mahika gamit ang isang mahiwagang aparato, ngunit napakasama ng kinalabasan kaya't hindi na muling hiniling ng kanyang ama na gawin niya ito. Ang pagkakaroon ng isang salamangkero ay talagang magpapalakas sa kanilang puwersa kaya't determinado si Ars na makahanap ng pinakamahusay na kandidato. Dumating sila sa kabisera ng distrito ng Canary kung saan nagulat si Ars na malaman na may 50,000 tao na naninirahan doon. Mukhang mayaman ang lahat at nais ni Ars na maibigay balang araw ang ganitong uri ng buhay sa mga mamamayan ng Lamberg. Sigurado si Reed na makakahanap sila ng magandang kandidato sa dami ng tao doon pero subalit, ginamit ni Ars ang kanyang kakayahan sa ilang sandali at hindi siya nakakita ng sino mang may potensyal.
Ipinapakita ng kanyang kakayahan ang mga estadistika ng isang tao sa anyo ng numerical na mga halaga at ranggo ng kakayahan. Ang tunay na talento ng isang tao ay batay sa kombinasyon ng dalawa at ang pagkakaroon ng mataas na estadistika ng walang angkop na kakayahan ay hindi gaanong mahalaga. Nadismaya si Ars nang hindi siya makakita ng kahit sino, ngunit ipinunto ni Rit na walang dahilan para magmadali at sa kanilang patuloy na paggalugad, natuklasan ni Ars ang isang eskinita kung saan naninirahan ang mga tao. Nagulat siya kaya ipinaliwanag ni Rit na kung saan may mayayamang tao, mayroon ding mga mahihirap at madalas ang sagana ay nagbunga ng hindi pagkakapantay-pantay. Napagtanto ni Rit na nailigtas siya ni Ars mula sa ganitong uri ng buhay, ngunit sa kasamaang palad ay wala silang magagawa para sa mga taong ito sa ngayon. Napagtanto ni Ars na tinitingnan niya lamang ang kasaganahan noon at inakalang ito ay isang magandang bayan. Subalit sa kanyang pananaw ang isang magandang bayan ay isang lugar kung saan kahit ang mga hindi pinalad ay maaaring makapagtayo ng buhay para sa kanilang sarili. Alam ni Ars na maaaring siya ay masyadong idealistic, ngunit nais niya na makahanap ng susunod nilang kandidato mula sa mga hindi pinalad na ito at di inakala ni Rit na siya ay idealistic at nagulat si Ars nang sabihin niyang ipinagmamalaki niyang maging kanyang katuwang. Pagkatapos ay pumunta sila sa pinakamalaking merkado sa bayan kung saan inalok si Ars ng isang itlog ng dragon. Hindi makapaniwala si Ars na may mga dragon sa mundong ito at nakita ng mga ngalakal kung gaano siya nasabik kaya't inalok niya ang mga bihirang itlog sa halagang 1 pilak bawat isa. Sabik na sabik si Ars na kunin ang kanyang pera kaso nagalit si Rit sa mga ngalakal at nagulat si Ars. Ngunit alam ni Rit na iligal na ipinuslit ng lalaki ang mga itlog dahil ang kalakalan ay na-freeze na kasama ang hilagang kontinente. Hindi pa tama ang laki ng mga itlog, at higit pang nakakaduda ay ang pagkakaroon ng mga ngalakal ng maraming bihirang itlog ng dragon at natuklasan ni Rit na ang mga itlog ay sa totoo lang ay itlog ng malalaking butiki, kaya napagdesisyonan niyang ang parusa sa lalaking nanlait kay Ars ay kamatayan. Nakiusap si Ars na itigil ito at humingi ng tawad si Rit sa pagkakaroon ng labis na reaksyon. Natatakot si Ars na baka umasta si Rit ng ganito tuwing maloloko sila, kaya nagpasya siyang maging mas matalino agad bago pa niya may maipapatanggal. Nagpahinga ang mga lalaki para kumain, ngunit may bumangga kay Ars nang sinusubukan niyang bumili ng candy at nagulat siya nang ituro ni Rit na ninakaw ng taong iyon ang kanyang pera. Kaya hinabol nila ito at mabilis tumakbo ang taong iyon kaya't mahirap siyang habulin subalit nahila ni Rit ang kanyang coat para ipakita na babae pala ito. Sinundan nila ang babae papasok sa isang eskinita kung saan napaligiran siya ng ilang lalaki na sinimulang bugbugin siya. Binanggit ni Ars na tumigil sila kaya't sinubukan nilang masaktan siya, kaso pinigilan sila ni Rit at tinuruan ng leksyon. Tumakas ang mga lalaki at naisip ni Ars na talagang astig ang kanyang kaibigan. Sinuri ni Ars ang babae upang makita kung ayos lang siya at nagulat siya nang makita na mayroon siyang S-tier na kakayahan bilang isang salamangkero at hindi lang iyon, ang kanyang kakayahang mamuno ay maaaring umabot sa 72 at ang kanyang husay ay maaaring umabot hanggang 116. Siya ay isang napakabatang babae kaso ang kanyang husay ay nakikipagsabayan kahit sa ama ni Ars. Bawat estadistika na hindi nauugnay sa mahika ay may kakayahan. Ngunit ayos lang iyon dahil tiyak na mayroon siyang hindi nakakapaniwalang kapangyarihan sa mahika. Sinabi ni Rit na ibalik niya ang pera ni Ars, ngunit pinigilan siya ni Ars para tanungin ang babae kung nais niyang maging kanyang kasambahay at tinuro ni Rit na siya ay magnanakaw, ngunit ibinunyag ni Ars na siya ay may hindi nakakapaniwalang talento sa mahika at hindi pa siya nakakakita ng sinuman na may ganitong potensyal. Biglang sumingit ang babae at idineklara na mas pipiliin pa niyang tapusin ang sarili niyang buhay kaysa maglingkod sa isang bata tulad ni Ars. Sinubukan ni Ars na ipaliwanag sa kanya na mayroon siyang hindi kapanipaniwalang potensyal sa mahika, ngunit hindi siya naniwala dahil hindi pa niya kailanman nagamit ang mahika. Lumapit si Ars sa sitwasyon mula sa ibang anggulo at natukoy ni Ars na siya ay naging magnanakaw dahil sa mahirap niyang buhay, kaya ipinaliwanag niya na bilang kanyang kasambahay, siya ay magkakaroon ng sweldo at regular na pagkain. Subalit tumanggi pa rin ang babae at tinawag lang si Ars na isang spoiled brat at talagang kinamumuhian niya ang mga maharlika dahil iniisip niya kung ano ang karapatan nila na maliitin ang iba at sa tingin niya, sila ay pribilehiyado lamang dahil sa magandang kapalaran sa kanilang pagsilang. Binigyang diin niya ang kanyang punto nang sabihin niyang wala siyang interes na magsilbi bilang kasangkapan upang protektahan ang marangyang pamumuhay ni Ars.
ipinaliwanag ni Ars na hindi siya katulad ng Maharlikang kanyang binabanggit at nais niyang lumikha ng isang bayan kung saan ang mga taong katulad niya ay maaaring mamuhay ng matatag, at kailangan niya ang tulong niya para dito. Tinuro ng babae na ang mga taong ito ay naghihirap ngayon, at ang ideya ng pagtulong sa kanila balang araw ay isang resulta lamang na pag-iisip ng isang taong matagal nang namumuhay sa luho. Inaakala niya na gusto lamang ni Ars ang kanyang tulong upang maipakita sa lahat kung gaano siya kabait at upang makaramdam siya ng mabuti tungkol sa kanyang sarili. Biglang nagsalita si Rit para sabihin lamang sa kanya na ibalik ang pera, kaya ibinalik niya ito dahil ayaw niyang magkaroon ng utang na loob sa kanila dahil sa pagligtas sa kanya at napansin ni Ars ang isang marka sa kamay ng babae, kaya't ibinunyag niya na siya ay nahuling nagtatangkang pumasok sa isang estado ng isang maharlika at ibinente siya sa isang mangangalakal ng mga alipin. Nakatakas siya kaya't ang mga lalaking binugbog sa kalye ay mga tauhan ng mangangalakal ng mga alipin. Sa palagay ni Ars ay dapat siyang umalis sa bayan dahil hinahanap siya ng mga ito. Ngunit sinabi niya na hindi siya basta-basta makakaalis at biglang lumapit ang isang grupo ng mga bata para yakapin siya at itinuro niya na mga ulila ang mga batang ito at walang nagmamahal sa kanila, kaya't hindi niya sila maiiwan. Ngayon ay naunawaan na ni Ars, kaya't sumang-ayon siya na hindi na siya susubukan na kumbansihin pa siyang sumama sa kanya, ngunit ibinigay niya sa kanya ang kanyang supot ng pera at pinaalalahanan siya ng babae na kusa niya itong ibinibigay kaya't hindi na niya ito maibabalik. Sinabi ni Ars na sa kanya na ito ngayon, kaya't tinawag siya nitong kakaiba at umalis kasama ang mga batang walang magulang at ng gabing iyon, hindi matigil ni Ars ang pag-iisip tungkol sa mahirap na buhay na pinagdaanan ng babae at alam ito ni Rit kaya't ipinunto niya na hindi mabait ang mundo sa mga taong nasa ilalim. Malamang nakaranas siya ng hindi magandang pagtrato ng mga maharlika kaya't iyon ang dahilan kung bakit niya kinamumuhian ang mga ito. Ipinunto ni Rit na hindi ganoon si Ars kaso napagtanto ni Ars na binabaliwala niya ang kanyang pribilehiyadong pamumuhay kaya't naiintindihan niya kung bakit ganoon ang tingin sa kanya ng babae. Talagang gusto ni Ars na lumikha ng mas mabuting bayan kaso maaaring tama rin ang sinabi ng babae. Biglang napansin ni Ars ang mga ulilang nakita niya kanina at ibinunyag nila na ang babaeng nagngangalang Charlotte ay nahuli. Kaso dito muna matatapos ang recap natin sa bagong anime na ito. Antabayanan po ninyo sa susunod ang bago nating episode.